day po sa ating mga kapaps. Welcome po sa ating channel at doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, comment po kayo sa baba para sa sunod na video natin. Shoutout ko po kayo, maraming salamat. So, tamang-tama yung video na to, marami tayong pag-uusapan tungkol sa mga kalakaran dito sa ating platform tungkol dito sa mga deliveries natin na nako. Sa totoo lang, kagahapon meron akong booking na hindi ako hanggang sa ngayon hindi ako maka-get over kasi ang nangyari, si kuya galit na galit dahil ako daw ay late o kaya nag-double booking daw ako. So in-explain ko naman sa kanya na hindi ako nag-double booking at talagang ganun po talaga ang travel time. So hindi talaga siya na pumayag at hindi na naniniwala. So ang ginawa natin, umuiwas tayo sa init ng ulo. So iniwan na natin si kuya at hindi na tayo nagpagsagutan. So ayun lang ang magagawa natin. Pero i-share ko sa inyo mamaya kung ano nangyari. So pero bago yan, pag-usapan natin yung mga booking na strategy. So sa nangyayari ngayon sa Lalamove. So balita ko lang na medyo bumalik na yung sigla ng delivery fee. So medyo tumaas na talaga sa ngayon. So may papakita ko sa inyong video na yung booking ko ay tumaas. Isang booking lang papakita ko sa inyo. Ibig sabihin lang na medyo nagkakaroon na ng pagbabago yung yung mga booking natin, tumaas na. Kasi kung nasusundan nyo yung ating video ng mga nakaraan, talaga maraming umaangal na mga delivery driver o kaya yung rider yung sa motor na kulang talaga. So ngayon medyo tumaas na. So ayan po yung balita natin. So yehey, sana all lagi ganun yung booking natin. So maganda na yung booking natin kasi nga burn na ngayon. So first day ngayon ng September. So first day na ngayon ng September, kaya nag-vlog po tayo. So ayan, balikan natin yung booking natin kagahapon. So ayan nga, nagkaroon ako ng parang nagkaroon akong phobia doon sa booking ko kagahapon kasi ang seste, kinuha ko siya dito sa may C3 dito sa Caloocan, sa may City Hall ng Caloocan. So nakuha natin to mga alas 5 na, tapos na-deliver natin mga alas 7. So ibig sabihin, ang travel time natin is 2 hour and a half na, hour and a half na kasi 4:40 tayo umalis doon sa pick up, tapos sa drop off natin mga more or less 7, mga 7:05 ata kasi naligaw pa tayo, mali yung pin niya. So ayun yung so ayun nga, pagdating ko doon sa pick up, galit na galit ito si drop off dahil nag double booking daw tayo. So syempre in-explain natin na, sir, talagang matraffic ngayon kasi isipin nyo naman, 'di ba? Yung oras ng pag-pick up natin mag-alas 5. So ibig sabihin yan, rush hour na yan eh. So talagang traffic yan. Kasi ang traffic kasi, pag na-traffic ka sa isang lugar, magta times 2, kaya times 2 yung travel time mo diyan kasi ayan yung kasagsagan ng traffic. So ayan yung yung pinapaliwanag ko, sir. So hindi siya naniwala kasi nag-double booking nga daw ako. So hindi naman natin pwedeng ipilit kung ano yung niya, kung ano yung nasa isip niya. So kaya ginawa natin ng vlog yung kwento na yun. So ayan yung natin yung purpose ng video na to, para magbigay tayo ng kaalaman doon sa mga customer na medyo siguro akala nila pagka nag-book sila ura-urada makakarating kagad, na hindi naman mangyayari yon dahil nasa Pilipinas tayo, sobrang traffic, di ba? So ayan yung yung kwento ko doon sa booking na yon. So ang ginawa ko na lang, habang nagbababa yung binaba na yung sa drop off yung mga parcel. So hindi na kayo nakapagtalo dun sa kay client kasi medyo may edad na rin siya. Tapos ang dala ko kasi alak eh. So siguro parang sa tingin ko lang din, diba, parang gustong-gusto niya ng uminom ng alak. Inayos ko pa nga yung bote niya kasi baka mabasag. So inayos ko pa yung parcel na yun para hindi lang maguntugan yung mga So ayan yung ginawa natin. So kinento ko lang para silbing aral doon sa ating mga customer na medyo tamang hinala sila. Akala nila lahat ng driver sinungaling. So ayan lamang yung yung sentiment natin bilang mga driver, kasi minsan yung mga customer ang lit ng tingin sa ating mga driver. Kahit nagsasabi tayo ng totoo, sila pa rin yung masusunod. So syempre
hindi tayo pwede makipag-away doon, otherwise yung mga ratings natin bababa talaga kasi nga i-rate nila tayo ng super baba. So ayan yung ayan yung disadvantages sa atin kapag mayroong customer na medyo masungit. So tayo talaga mag-a-adjust bilang mga driver. So sana meron tayong mapulot na aral dito sa video na to. So magbibigay lang din ako ng tip sa aking bilang driver na maglilimang taon na rin sa Lalamove at sa Transportify. Napansin ko lang din na ang ginagawang absorber yung mga driver. Halimbawa mali sila ng booking, mali sila ng, let's say sabihin natin sa oras. Halimbawa na delay na urgent yung delivery nila, tapos kailangan mong magmadali. So siyempre hindi naman pwede yun na kailangan mong magmadali. Mabuti kung hindi ka natatraffic. So ayan yung kaya ang ginagawa nila, isisisi nila sa driver para okay lang, di ba? Yung customer, yung si drop off tsaka si pick up, naguhugas kamay kung sino man sa kayo nagkamali. So ayan ginagawa nila. So sana po iwasan na natin yung mga ganung mga senaryo na laging si driver yung sinisisi. So sana magbibigay lang ako ng tip bilang matagal ng driver. Kung halimbawa ibibigay ko lang sa inyo yung travel time. Kung halimbawa nasa Maynila ka, aabutin ka talaga ng 5 oras kung halimbawa yung drop off mo ay papuntang Antipolo, Taytay, o kaya Cavite, o kaya Laguna, o kaya Bulacan. Yan, asahan nyo na talaga yung 5 oras o kaya kalahating araw ang travel time dyan ng ni mamang driver. O kaya magkaiba kasi yung sa motor tsaka sa 4 wheels. Sa 4 wheels kasi ganyan kalahating araw talaga dapat ang allowance. Hindi yung 1 oras lang yung allowance o kaya 2 oras. Kasi lalo na ngayon ay double book na si driver sa 4 wheels. O kaya hindi lang double book, pwede pang mag triple book o kaya mag 4 na booking. So kayang-kaya talagang kunin ni mamang driver. So kaya expect na natin na kung halimbawa man urgent yung mga deliveries nyo, maglagay na kayo ng priorities and sabihin nyo kagad si driver na, sir, maglalagdag na lang ako, wag ka na mag double booking. So mas better yun na ganun lang sabihin nyo, hindi yung bigla na lang kayo magagalit, bakit gano'n? So hindi naman pwede kasi pare-pares tayo naghahanap buhay, pare-pares natin gustong kumita. So ayan yung yung masakit na katotohanan na lagi na lang si mamang driver, lagi na lang si driver ang may kasalanan, kahit hindi naman talaga totoo. Kasi nga yun ang madali nilang paraan. Kasi kung halimbawa ang sisihin nila si customer o kaya si drop off, nagkakaroon sila ng gap. So siyempre negosyo yan So ang ginagawa nilang sakripisyo, si driver nila may kasalanan. So kaya minsan naman si driver di ba, minsan naman si driver siyempre tao lang din yan napupuno rin yan. So bakit mo ako pakagalitan sa hindi ko naman kasalanan, di ba? So yan lang din yung ipinopoint natin sa video ito. So sana mayroon po tayong nakuhang aral sa video na to, at maraming salamat po sa lahat, at sana po ay mag-comment po kayo at subscribe po para sa susunod na video natin ma-notify po kayo sa ating mga susunod na video. Maraming salamat at ingat po sa ating lahat mga pars and mga client po. Maraming salamat din po para po sa inyo ito. TY po.